Okay. Good afternoon sa lahat. Magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. At ngayong hapon na to, meron tayong napaka-importanting pag-usapan. At ito yung mga balita at mga issue na ating talakayin dito sa Justin Talk News PH. But before we start, I would like to request pindot naman yung like, then try to share this video. And of course, if you are new to this channel, paki-subscribe naman. So, ano bang issue natin? Anong balita? Una, yung regarding sa pag-alis ni Senator Bato dyan sa Senado. Pangalawa, yung press conference sa Malacanang, umatin si Matibag at si Nartakis na PNP chief. At pangatlo, yung mga tanong mga reporter doon sa press conference ni Senate President Alan Peter Cayetano, kung ano bang mga underlying reason doon sa mga tinatanong nila na parang gusto lang mangintriga, at ito ay sinasagot ni Senator Alan Peter Cayetano. So unahin natin yung pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Ngayon, nalaman ni Senator Alan Peter Cayetano na umalis si Bato de la Rosa around 12 o'clock na. Ngayong araw na to, 14. Yan ay tinawag sa kanya ni Senator Diego Estrada. So nalaman niya na umalis na. Then he received a text from the wife of Senator Bato na humingi ng dispensa or apology kay Senator Alan Peter Cayetano doon sa abala na nangyari sa pag-suko ni or pag under custody ng ni Senator Bato diyan sa Senado. At yung malaking pangyayari kagabi na inatake nga sila kahapon ng hapon, inatake sila ng NBI. So marami nagtatanong, di ba under custody niyo si Senator Bato? Ba't inaalaw mo na umalis? Ang reason ni Senator Alan Peter Cayetano, wala naman siyang warrant. Wala naman siyang warrant of arrest. So free siya umalis sa gusto niya. Humingi siya ng protective custody sa Senate as a senator. At yan naman ay responsibility ng Senate na i-extend sa kanya yung protection na yan as a senator. And even if you are an ordinary Filipino citizen, if you seek refuge or protective custody, if you think na mayroong injustice sa balak na paghuhuli sa inyo, pwede ka pumunta dyan. Pwede ka pumunta dyan sa Senado kung you think na mayroong paglabag sa pag-aresto sa iyo. Yun ang ginagawa ni Senator Bato de la Rosa. So meaning, dahil humihingi ka ng protective custody, you have the right to leave kung kailan ang gusto mo. Kung hindi mo na kailangan yung protective custody na yan. At ito, umalis si Senator Bato kasama si Robin Padilla 2:30 kaninang madaling araw. Ngayon, nang nalaman nga ni Senate President Cayetano, pina-imbestigahan niya sa kanyang Sergeant at Arms, at yun ang binalita sa kanyang spot report na umalis nga ng 2:30. Ngayon, sinabi nila bakit pinayagan na under custody, then may warrant. Walang warrant. Kaya inulit ni Senator Cayetano
na during the time na nasa custody nila si ah, Senator Bato de la Rosa, nung nagkipag-usap si Director Matibag sa kanila, yung mayabang na Matibag, ang request niya kay Matibag, show us the warrant of arrest. Ipapakita yung warrant of arrest. Kung galing man yan sa ICC, ipapakita sa amin para maging official yung paghuhuli nyo, pag-aaresto ninyo kay Matibag, which is the right way naman. Mag-aaresto ka ng tao na wala kang warrant of arrest. Then, ang sunod na tanong doon, hindi namin i-honor yan kung walang local warrant of arrest from competent Philippine Judicial Court. Yun ang susunod na kondisyon. Pero ang kondisyon niya, yung warrant lang muna na sinabi nila na binigay ni Trillanes sa kanila. Ngayon sabihin nila, hindi naman kami ang nagdala ng warrant. Ngayon, yan ang kondisyon. Then, pangalawa, anong reason ninyo bakit hinahabol nyo si Senator Bato? Saan ninyo binibase yung kanyang action na paghabol ng isang senador na first time in history sa Pilipinas, ngayon lang nangyayari, na isang senador na gustong umatin ng session, which is, yan naman ang kanyang responsibilidad, ay hahabulin ninyo na wala pala kayong warrant. Then, another condition na sinasabi ni Alan Peter Cayetano doon kay Matibag, paki-explain nga bakit binugbog nyo yung USAA security guard namin. Bakit binugbog nyo? Anong reason na binugbog nyo yan? Pangatlo, bakit nagkonda kayo ng security checkpoint sa harap ng Senate premises? Bakit nag-checkpoint kayo? Yun ang mga kondisyones na hindi naman, sabi ni Matibag nung una na ang warrant of arrest, nung nag-usap sila Marcolita, Senator Marcolita, na nandyan lang daw sa kotse niya. Pero hindi daw kinulit ni Senator Marcolita dahil nasa labas ngayong sasakyan. Kaya sabi ni Marcolita, later na lang yung warrant of arrest na nangako siya kay Alan Peter Cayetano na ibibigay niya Tuesday. Anong araw na ngayon? Anong petsa na ngayon? Huwebes na ngayon, wala pa rin. Kaya nung kung aalis man si Bato de la Rosa, sa kanya na yun. Dahil wala naman siyang warrant of arrest eh. Hindi rin siya under arrest ng kanino man dahil wala ngang warrant. Paano yan? Kung ang reason naman ng kasawa ni Bato de la Rosa na ayaw niya madamay yung Senado sa kaguluhan na nangyari na nga na inatake ang Senado dahil nga sa presence ni Senator Bato de la Rosa dyan sa loob. Ayaw niya madama yung mga kasama niya, mapahamak. Sa tingin ko, that is the gallant way, that is the right way to do. Umalis ka na lang dyan. Kaysa madamay pa yung mga senador dyan. Dahil may balak naman talagang sa sinabi pa nga na yung agent na nahuli, na yung confidential agent daw, na bumalik, kukunin yung inutusan pala yon ng kanyang head na i-secure, kunin yung bag, yung tactical bag na yun, dahil ang dami palang mga IDs ng mga NBI agent na nandoon, mga IDs ngayon ma-identify kung sino yung mga NBI agent na lumusod doon, kasi yung ang posisyon noon na nasa USAA na, posisyon ng bag na yun na naiwan nung nahuling NBI agent na yan, na nasa posisyon, na nasa custody na ng USAA dyan sa Senado. Pero kung tinatanong siya ng press, hindi nila alam. Yung siyempre, di-deny nila until an investigation will be conducted. Kaya, isa sa mga agreement doon ni na Senator Cayetano na si John Vic, pumapapil ito si John Vic eh. Alam mo, pinapadala yun si John Vic para nga mag-die down o hindi ituturo
ng mga tao ang involvement ni BBM, na siya naman talaga ang mastermind dyan. Siya naman nag-utos. No? Base doon sa sinabi ni Senator Amy na yung nahuling agent ay walang ibang tinuro kung hindi yung si Amidiano, yung PCTC chairman, chairman ba yun, commissioner ng Philippine Center for Transnational Crime, na siya talaga nag-utos upon the instruction of BBM Bangag. Anong sinabi? Na kailangan mahuli, Senator Bato shall be arrested. Kailangan arestuhin si Senator Bato at all costs, kahit merong sinong may mamatay or sinong magurgur dyan. So, nakikita natin talaga kung sino talagang involved dyan. At ngayon, ito si John Vic pinapadala para mag-die down yung sa tingin nila na impression ng mga tao na hindi na alam ng mga tao na si BBM walang ibang ganyang ka-powerful na susunod yung NBI sa utos. Manifested by itong revelation, yung kinakanta ng NBI agent na yan na nahuli. Paano pa ninyo pasubalian yan? So hanapin nyo yung NBI agent na yan at wawalain nyo para mawala na yung testimonya niya. So ganyan ang nangyari dyan. So ngayon, ito nga, yan ang sinasabi ni Cayetano. Kasi maraming nagsasabi na bakit binitawan nyo. Yan ang gusto nilang ipahiwatig na pinabayaan ni Senator Cayetano na maka-eskapo ito maka-eskapo sa sabi nila. Wala namang, hindi naman siya arrested. Wala naman siyang warrant of arrest. Then, maraming nagsasabi na stage daw. Yung sinasabi ni Claire Castro, yung sinasabi ni Matibag, tsaka si Artates, na nakita daw nila, nakaupo daw doon na isang NBI agent, nakaupo lang daw doon, at isang blue guard, at pinaputukan daw, winarningan shot. Ang report ni mismong John Vic Remulla, ito si Remulla nga pumapapil ito para sa kapakanan ng ni BBM, para hindi madamay si BBM. Nagano rin siya, nag-imbestiga kasi yan ang usapan ni na Cayetano, ni Senate President Cayetano, na imbestigahan niya yung nangyayari dyan sa JSIS, na todong deny ito si Matibag na wala daw yung tao dyan dahil umalis na sila, na doon daw sila sa Sikia Hotel. Pero lumabas sa video, napakarami ban ang dumating. May marami pang mga NBI na mahahabang baril ang dala. Paano mo mapasubalian yan? May video. At more than 60 daw ang dumating dyan. At yung nakita na nagbabarina, yung ang doorknob pala yun para sila makapasok doon sa bridge papunta ng Senado. At ngayon, nakita nga ng mga sino itong Sergeant at Arms, nakasama yung mga Marines at saka yung USAA agent, USAA security, may nakita sila doon na winarningan nila na ibaba yung, kasi may nakita sila na may dalang AR-14 na NBI agent na Francisco pala ang apelido. Ngayon, nung sinita nila, sinabi nila na ibaba mo yung armas mo. Pero instead na ibaba, tinutok pa yung baril sa kanila. So, nag-warning shot yung USAA, yung mga security. Pero instead na ibaba, gumantay ng baril. Di nagkabarilan. Pinaulan na ng baril ngayon ng bala ng mga USAA. Meron nga ang balita na dalawa daw ang patay ng NBI na tinatago dahil may suko nga daw na pupunta. Pero sa report nila John Vic, wala daw nasawi. Ito si Francisco dito sa kabila, yung NBI agent, ay nakapagpaputok ng limang bala. At ang mga USAA agent, USAA security, 27 ang pinaputok doon sa
initial investigation ni John Vic Remulla. So, ongoing pa yung investigation, but klarong-klaro na yung pintuan na yun talagang doon dumaan yung mga NBI na nakita umakyat doon sa second floor na may dalang mga flashlight. Gusto nilang kidnapin si Bato at doon nila idaan dyan sa GSIS, doon sa bridge, sa tulay, na yung binuksan nga, na pilit binuksan nila yung pintuan. Akala nila makuha si Bato, wala naman si Bato doon. So palpak talaga, sobrang kasinungalingan ng ginawa ni Matibag doon sa sinasabi niya na wala naman, hindi naman daw sa totoo nagkaputukan talaga. Kaya yung sinasabi ng mga dilawan, ng mga komunista na stage lang yung barilan na hindi totoo. Kaya mismo yung presko ni Claire Castro lumabas doon na mayroong barilan talaga. At yun nga, undergoing pa rin yung tatlo actually. Ang investigation, isa sa police, isa LG. Ang NBI, hindi naman pwede mag-investiga yan. Yung USAA, yung Office of the Sergeant at Arms, ay nagkaroon din ng investigation. Ang police, nagkaroon din ng investigation. Sa tingin ko, itong ginawa ni John Vic para nga mag-die down yung mga maraming accusations na si Bongbong talaga, na siya naman talaga nag-utos yan. Susundin ba ng NBI yan? Ang ganyang kagrabing mga pag-atake. Isipin mo, at all cost, kailangan arestuhin si Bato o kahit sino pang mamatay dyan, walang pakialam sila. So parang gusto nilang i-assassinate yung lahat na mga senador kung ganyan. Kasi kahit sino ganyan ang nangyari. So ito nga, yung pag-alis ni Bato, mas safety siya kung nasa labas at hindi patuloy yung pag-atake dyan. Para sa akin, tama yung ginagawa ni Bato. Wala pa naman siyang warrant. Merong 3 araw na binigyan sila ng Supreme Court na sumagot. Na nandyan naman si Torion at saka si Bundok, Attorney Torion, at saka si Attorney Jamie Bundok na sumagot, na binigyan na nga sila ng 3 araw para sumagot dyan. At sinabi rin ng Supreme Court na pwede pa rin sila mag-issue ng TRO. Hindi naman ibig sabihin na hindi binigyan kaagad ng TRO ang kampo ni Senator Bato, na wala silang karapatan na mag-issue ng TRO later on. Pwede sila mag-TRO after malaman nila kung anong mga katwiran ni Matibag. Kasi siya ang in charge diyan Sinabi niya, wala kaming tauhan. Walang tao. Nakipagbarilan kayo alas 8 ng gabi. Nakita kayo kasi may binabalita kagad ng mga tao na may pumasok dun sa second floor. Nakikita nga doon sa labas nakuhaan nga ng video. Yan ang lumabas na maraming video ngayon nasa social media. Kaya hindi ninyo pwedeng pasubalian yung pangyayari na yun. So ngayon, ito na nga, mas maganda kung nasa labas si Senator Bato. At kung ma-resolve ito na illegal yung ginawa nilang attempt to arrest, na yung warrant, kung maipapakita ba talaga yan, we don't know kung talagang may papakita na lang yan in 3 days. Mapakita yung warrant galing sa ICC. Pero hindi nga yan acceptable dahil kailangan dadaan yan sa isang court proceeding bago ma-issue ang warrant na merong proof beyond reasonable doubt na, or shall we say probable cause na mag-issue ng warrant of arrest. Kailangan i-establish muna yan. So kailangan magkaroon ng hearing for that matter. Para makapag-desisyon ng korte, ang RTC, na isyuhan ng warrant si Bato. At diyan nasasagot in the local court. At kung mag-issue ang DILG ng subpoena with regards to that, pwede na atin senator yun dyan. Sasagutin nila. Pero ngayon, ang focus nila dito sa
72 hours na explanation or response doon sa request ng Supreme Court na sasagutin nila both yung sina Matibag at itong side ng defense lawyer ni Senator Bato. So yun ang mangyayari dyan. Kaya yung mga sinabi ni Matibag puro kasinungalingan, at ito nga nagbunsod ni Senator Amy na pa-resignin na ito dapat mag-submit ng resignation ito si Matibag. Tsaka yung isa yung Dunggalo ba yun, abogado sa NCR, NBI, then si PCTC chairman na si Mediano, Jerome Mediano. Mag-resign na sila dahil nga dito sa raw cause na nangyari dyan sa Senado, na inatake nila yung Senado. Tapos sabihin nila, bakit daw binitawan? Wala nga warrant of arrest. Ang requirement ni Cayetano, isurrender, isuko namin yan kung merong local warrant of arrest na i-issue ang domestic court ng Pilipinas. Dapat naman ganyan. Kasi ang konstitusyon natin nagsasabi ng ganyan. Na walang Pilipino na isusuko sa ibang bansa, sa ibang korte. Hindi nga bansa yung ICC, at wala na tayong treaty na dyan dahil hindi naman bansa yan. At wala na rin tayong, hindi na rin tayong member dyan. Bakit isusuko natin? Parang sinusuko natin ang soberenya. Na yun naman ang pinagnalandakan ng mga dilawan na soberenya dyan sa West Philippine Sea. Pero dito, naklaro naman na susuko natin yung Pilipino, kahintulad ng pagsukol ng ating soberenya yan. Isang Pilipino, samantala yung mga OFW nagkasala sa Middle East, binabayaran pa yung blood money natin para lang hindi mabitay. Ngayon kay PRRD at dito kay Bato, gusto nyong gagawin ganyan. Kaya the same pangyayari ito kay PRRD. At ngayon, talagang panic mood na ang administrasyon. Hindi nila alam ang gagawin at hindi yan maubusan ng kadimunyuhan sa utak. Tingnan mo, ayan si Bangag, hindi yan maubusan, sinali sa Araneta. Maghanap ng paraan yan na matupad ang kanilang intensyon. Pero ito, hintayin nila yung desisyon ng Supreme Court. So, yun na yung issue na yan. So, maraming tinanong doon kay Senate President Cayetano, nasagot naman niya. Yung klarong may slant yung mga tanong na gusto talagang ipalabas na may kasalanan ang Senate sa pangyayaring yun. Di nasagot ng gusto. Wala silang depensa doon sa mga sagot ni Cayetano. Sinasabi daw na attack. Totoo naman silang inatake eh. Ayaw gamitin ng attack. Ba't nag-panic daw? Hindi ba attack yung pagputukan na yun? Barilan na yun? Kasi kung hindi pa napigilan yun, sa Marines, talagang sigurado. Kasi isipin mo, nakapasok na pala doon ng ibang NBI agent. Kasi naiwan doon sa stairways yung tactical bag. Ibig sabihin, nakapasok na sila doon. Siguro hinahanap na nila si Bato. Nung makita nila na nandiyan na yung mga Marines sa kausaan, nagtakbuhan na doon papuntang exit. Lumabas na sila. Anong panama nila sa Marines? At saka yung mostly dyan mga sundalo ang kasama niyan. Sila, mga NBI agent, mga sundalo ba yan? At ang iba, volunteer pa nga daw. Ngayon, pinapalabas nila ang volunteer. Samantalang, halos lahat, lalo na yung mga delikadong operasyon na yan, talagang mga regular NBI agent ang kasama niyan. Ito lang si Matibag, gusto magpalusot. At tama yung request ni Jaime, na-action na ng kanyang kapatid, natanggalin ito si Matibag. At dapat naman bago yung matanggal, kakasuhan yan sa maraming kabalastugan na ginawa niyan. Ang daming kabalastugan na ginawa niya. Yung ginawa niya sa 18 Marines, anong ginawa niya? Kay Jesunsa, anong ginawa niya? At ito na naman, itong 2.0, noong ko pa sinabi na ito si Matibag ay Torre 2.0. Pareho ang ginagawa. Pero palpak nga lang ang pagka-implement. Ngayon, malaya na si Bato. Maghahantay na lang yan ng desisyon ng korte.
O kung mayroong ano sa kanya, formal na isasampa na kaso na hanggang ngayon wala pang ang kasong sinasampa with regards to EJK, o di libre siya na magtago muna. Then kung magkaroon na talaga ng kaso yan, pwede na siyang lumabas. Pwede na siyang lumabas. Kung walang warrante, pwede na siya bumalik sa sesyon. Harapin naman niya yung ano kung makasampa ng kaso ng EJK sa kanya. Harapin naman niya yan. So pwede na siya bumuto sa impeachment. So, yun na yung topic na yan. So ngayon, yung impeachment case, pag-usapan natin, nandyan na at nagdesisyon na i-convene na nila ang Senate Trial Court by Monday 18. So pag-uusapan pa nila ang rules and regulation, kung meron ba silang ibahin or i-retain nila yung ibang mga rules. So matagal pa talaga magsimula ang trial. Baka abutin pa ng recess nila yan. Kasi kung abutin ng May 30 yan, recess na yan. So hindi makapagsimula ang trial na yan. At there's a big possibility na mag-decision na yung Supreme Court. So wala rin. Kahit nasimulan pa yan wala naman kayong numbers 16. At sigurado ako kung magbutuhan na yan, babalik yan si Bato para bubuto. By that time, mayroon ng kasong nakasampa siguro sa kanya ng kung mayroong complainant, yung mga complainant na nasa dihig, pababalikin dito para isampa yung mga kaso nila dito. O dalhin yung mga ebidensya na dala-dala nila, sila Las Cañas, balik dito para ituro nila si Bato. Ganyan dapat gagawin. Ganyan, ipaglabanan yan sa korte. At kung merong probable cause na talagang may kasalanan si Bato, mag-issue ng warrant of arrest. So, yan pa ang local warrant of arrest. At kailangan makonvict pa si Bato. Hindi lang warrant of arrest, makonvict si Bato para siya pwede i-extradite. Na, paano i-extradite yan? Wala naman tayong treaty. Dahil hindi naman state ng ICC. Wala rin. O sabihin surrender. Ang surrender is just a technical word na dalhin mo doon. Hindi yan kasama sa provision. Only extradition. Walang surrender. Ang ibig sabihin ng surrender, bibigay mo lang yung taong hinuhuli mo through extradition. Ang surrender is the actual endorsement. Yun lang ang ibig sabihin. That's a technical word. So, walang basis yan in law. Yan ang explanation. So, yun ang mangyayari dyan sa impeachment case ni BP Inday Sara. Dead on the water na yan. Kahit na mas mabuti pa nga bilisan para sa akin bilisan ng yan hearing kung wala pang decision ng Supreme Court, pero dahil sa dami ng sinampang kaso, petition sa Supreme Court for certiorari, grave abuse of discretion, then walang jurisdiction, malamang bago magsimula yan at questionin yan ng mga senador na hindi ba natin hintayin ang decision ng Supreme Court para hindi naman sayang yung trial natin dito. Magpapagod lang tayo tapos di-dismiss rin pala ng Supreme Court. So ang mangyari niyan, tulad din nung nangyari nung kapanahonan ni Escudero, na inantay talaga nila ang desisyon ng Supreme Court as a respect of the highest arbiter ng ating bansa na Supreme Court. So ganyan ang mangyayari dyan. So ngayon, hindi malalaman kung anong gagawin. Ngayon, nagpaplano sila mag-rally. Yung mga makakaliwa, mga komunista. In fact, nandoon sila kagabi, nag-agitate. Pero, nandyan yung mga pulis kaya hindi talaga nakasalpukan. Kasi yun ang way na magkagulo at mag-declare ng state of emergency. So, ganyan ang mangyayari dyan. So, ngayon, hindi na sila makapag-rally. Dahil wala na si Bato Wala na si Bato doon sa Senado. Paano pa sila magrarally ngayon? So, yun ang kagandahan ng pag-alis ni Bato dyan sa Senado. Tapos na yung mga sigalot na ganyan at hantay na lang kung mayroong magsampa ng kaso sa kanya. Sabi ni Attorney Torre, hanggang ngayon wala nakasampa ng kaso ng EJK against Senator Bato. So, yun ang antabayanan natin. So, hanggang dito na lang tayo siguro. Wala namang sesyon ang Senado ngayon. By Monday pa,
nagkaroon na ng press conference si Senator Alan para nga ipahayag yung nangyayari na pag-alis ni Senator Bato de la Rosa, ang bago nating bayani. Kasi kung hindi pa lumabas si Bato, hindi magkaroon ng pagbabago ang Senate balance of power na ngayon ay napupunta na sa mga actual na oposisyon sa administrasyon na to. Ngayon majority na. So ngayon ang antabayan natin, dahil may Monday din magkaroon na ng appointment doon sa mga head of committee chairmanship, at sigurado naman yun si Marcolita ang ma-appoint dyan sa chairman ng Blue Ribbon Committee at magkaroon na ng totoong hearing dyan. Diyan kabado ang lahat, kasama na yung mga congressman. Kaya nga ako nagwa-warning kay Senator Marcolita na mag-ingat ka talaga ng husto, protektahan ka ng husto, dahil hindi natin alam anong gagawin ng mga ito. Kasi siya lang talaga ang si Senator Marcolita, Sina Robin Padilla talaga diyan ang malakas para diyan sa flood control controversy na yan. Sabagay, lahat ng senador yan interested sa topic na yan. Dahil that's corruption. Even Sina Joel, si Chis Escudero, para madepensahan ang kanilang pangalan. At saka si Jingo Estrada. At sila, didepinsahan. Lalo na ito si Loren Legarda. Dahil ang anak niya nga ay isa yan sa mga in-expose ni Leandro Lebiste regarding dyan sa flood control. So, malamang yan, sasama yan dyan sa nagtatanong dyan sa mga witnesses. Ngayon magkaroon ng pre-trial yan dyan sa impeachment case ni BP Inday Sara, para saan ang mga i-determine nila saan ang pwede na ebidensya niyan at saka hindi acceptable na ebidensya. Pwedeng lalabas yung itong ebidensya na ito hindi acceptable dahil hindi naman to kasama doon sa impeachment complaint, hindi naman ito naka-attach. Ginawang fishing expedition na lang naman yung mga ebidensya nyo, at later on na lang nyo in-attach, but the original complaint hindi naka-attach ito mga ebidensya na to, kaya buwid yan. That's illegal. Pwedeng sabihin yan ng mga senador. Hindi. Kaya yan mahaba pa ang argumento dyan. Pwede rin may kumbin yan na hindi natin ikumbin na itong na to, itong impeachment trial na to, dahil nga antayin natin ang decision sa Supreme Court. Pwede rin mayroong mag-propose ng ganyang resolution, mag-motion ng ganyan na hindi mo na i-convene. Everything is possible. What is important, tinupad yung forthwith na nginangal-ngal ng mga yung minority na ngayon, tsaka mga dilawan, tsaka mga komunista. Yan, nandiyan na yung forthwith. So, ganyan ang pangyayari na i-expect natin by next week. So, medyo sa ngayon, unti-unting the scale is, ang weighing scale ay pabigat ng pabigat sa side natin. Parang pumapabor ang pagkakataon sa side ng mga Duterte. So, we're hoping na lalo pa itong gaganda ang mga sitwasyon. Ultimately, mananalo tayo dito. Not only dito sa impeachment case ni BP Inday Sara, but in other cases na isasampa nila sa mga senador na yan, which ultimately lead into the 2020 election. At ito na yung sinasabi na di Aberconing, maniningil na tayo by that time kung si Vice President Sara na maging presidente. At we don't know about the status of BBM. Hindi natin alam, di ba? God's will yan ng Panginoon Lord Jesus Christ ang magkaroon ng decision tungkol dyan. At we don't know. Sa oras-oras natin, hindi natin alam kung hanggang saan ang buhay natin. So dapat tayo laging nasa Panginoon, laging nasa tama, para anytime na haharap na tayo sa Kanya, akseptahin tayo. Which I think na hindi mangyari dito sa mga congressman, Malita Syndicate, mangyari sa mga buhay nila, especially kay Abante. Dahil sabi niya, servant of the Lord siya, pero ganyan naman ang ginagawa niya. Malaking kasalanan yan. Linuloko niya yung Panginoon. So,
Hanggang dito na lang siguro tayo dito sa Justin Talk News Spirits. At I hope you will like bago kayo umalis dito sa Justin Talk News Spirits after this episode. And pakishare naman doon sa mga kaibigan natin. And for those who are new to this channel, kindly subscribe, pakisubscribe kahit paunti-unti lang para medyo tumaas naman ng konti ang ating subscription kung bago pa lang kayo dito sa Justin Talk News Page. So maraming salamat sa inyong pagdalo at see you sa next episode natin. At God bless sa inyong lahat. Nag-ingat lang tayo. Salamat po.